Okay, so cover uli natin tong peanut butter gallery na to and kung bakit nila kinrap yung picture ni kamanggagawa party list congressman na si teka lang, pakita ko sa inyo para hindi siya crop. Ayan, hindi ito. Hindi ito. Ayan, si Kong Eli San Fernando. So ano ba storya nito mga Lodi Bells? Si Kong Eli kasi, unang-una shoutout sa Politikang Ina Mo podcast. Kasi in-invite nila ako sa kanilang base noon. And yun nga, yung kamanggagawa na nakilala ko sila lahat doon. Ito kasi yung The Worst Generation daw. Kung alam niyo One Piece reference yun. And dito, ang intindi ko kasi magkaibigan talaga si Kong Eli at saka itong si Meow. Now, sa tatlo na to, si Kong Eli lang kasi yung nag-college at saka siya lang yung aktivista dyan sa tatlong yan. And bata pa rin sila parehas. I think nasa 28 lang yata itong tatlong to eh. Ganyan lang. Near 30, sige. 30, lagay na natin. Maximum. Si Kong Eli kasi, yan nga, sa kamanggagawa yan. And talagang, di ko lang pwedeng sabihin sa inyo yung ibang details, pero talagang may advokasya talaga sila para sa mga manggagawa. Talagang nandyan siya sa position niya ngayon. Not as a, hindi as a, tawag dito, hindi as someone na namumulitika or anything. Hindi, nandyan talaga siya para sa kamanggagawa. So alam ko, through sa personal knowledge ko, na talagang he is there because he is fighting for something. Now, etong dalawang nasa kaliwat kanan niya, nasa kanan niya, tama ba? Nasa kanan niya, ito ay mga Nepo babies. Galing yan sa mga political dynasty. Lalong-lalo na si Barsaga. Ang point ko rito, kung titignan mo yung pedigree nila or yung pagkakahulma ng pagkatao nila, at titignan kung credentials lang ang pipiliin ko as kung sino yung leader na pwede, si Kong Eli yun. Bakit? Si Kong Eli, aktivista nung college siya. College graduate. I believe may masters pa tong bata na to eh. And yung pinaglalaban niya talaga, kaya siya sumampa sa politika. Kung ano yung nakikita niyo sa TikTok, yun din yung nilalaban niya sa Kongreso. Kaso, welcome to Philippine politics. 99.9% ng advocacy mo, hindi mo malalaban yan. Okay? 99.9% ng advocacy mo, swerte na lang kung pumasa yan. Or yan yung movement nung mga kapwa mo politiko doon papunta. Kaso hindi eh. So, mahirap tong trabaho ni Kong Eli. So, I would wish him well dito talaga. Sobra. Anyway, back to the main topic. So, yan yung intindi ko kay Kong Eli. Now, etong peanut butter median na to, ang isang niya, ito, tingnan mo tong ulul na to talaga. Freedom of crop ulul. Kasi ewan ko kung sino ba tong admin nito eh. May idea ako kung sino, pero I'm not sure kung talagang yun. Pero alam mo yun, nasa political vlogging tayo eh. Ganyan ka magsasagot, walang kakwenta-kwenta. Dito kasi sabi niya, hindi daw nila isi-censor si Kong Eli. Pero pag tinignan mo rito, walang niya sinensor. Ito yung post nila Tapos pagka tinatanong mo ng maayos ng mga fans. And young Maverick Congressman Leandro Leviste and Kiko Barsaga here hanging out. As of 4 hours ago, the photo garnered okay. Wow. Kasi nga maraming natutuwa sa kanya kasi sila yung lumalaban sa korupsyon. Pero totoo lang, galawang trapo din yan. Alam nyo kung bakit? Kasi si Barsaga, galing yan sa political dynasty. 'Di ba? And kung talagang seryoso siya sa accountability, dapat lahat ng kongresista na kasama niya, na involved doon, kino-call out niya. Pero sino ba kino-call out niya? Doon pa sa walang ebidensya sa ngayon Hindi ko sinasabing in the future hindi magkakaroon ng ebidensya kay Martin Romualdez. Pero you don't know it right now, 'di ba? So, ngayon, ang may ebidensya, yung sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, si Bong Revilla, sino ba to? Si Bong Revilla, si Joel Villanueva, yung mga yan. Yan talaga yung may alam ka na. Or sa Congress, sino ba? Si Zaldico, si Eric Yap, di ba? Yung sa ACT-CIS. Ang point doon, marami ng
meron kang ebidensya that you can go after. Pero he's going after the people na wala pang ebidensya sa ngayon. Again, ko-qualify ko yung sinasabi ko ng sa ngayon. Now, nagtataka ka, si Kong Eli kasi talaga, wala naman talagang totoong kakampihan except yung mga manggagawa. So, bakit nila kinrap si Kong Eli? Diba? Bastos eh. Sobrang bastos talaga eh. I mean, wala ka namang aasahan talaga dyan sa page na yan eh. Kasi parang, the only pursuit of free speech. Goodness. Napaka-relevant na, relevant yung complaint na yan. Alam mo kung bakit? Kasi sabi nila hindi sila magse-censor ng kahit anong bagay eh. The fact na ayaw nila ako magpaakyatin dyan means that limited lang yung spots na hindi sila ganun katapang as they claim to be. 'Di ba? May pinipili lang silang babanatan nila. And karapatan naman nila yan maging bias kung gusto nila. Pero wag nilang sabihin na anti-censorship sila when in fact dito lang sa simpleng bagay na to is nagse-censor na sila. And ang matindi pa rito, pag tinatanong sila ng mga netizens, kasi tingnan mo to dito kasi tinanong sila nung hindi ito eh. Ito. Yan. Ito. Yan. Bakit nyo kinrap? Sabi ni Aizel Azumanga dito. Bakit nyo kinrap yung isa? Sino yung isa? O yun, di ba? May beef pa lang PGM kay Ellie. Bakit hindi ko alam yan? Sorry, who's Ellie? Ang most likely na explanation dyan kasi, it's either hindi nila gusto yung pinaglalaban ni Kong Eli. Si Kong Eli kasi, hindi naman nepo yan eh. Hindi naman yan pumunta sa Kongreso para mangurakot eh. Pumunta yan doon para ipaglaban yung mga manggagawa. That's why he's there. Pero itong dalawang bata na to, hindi mo alam kung ano talaga yung alam mo yon, ganito ko i-frame tong next argument ko. Si Kong Eli, merong mga instances yan sa buhay niya na talagang nakikibaka niya, yung mga aktivistang nag-iingay sa kalye. Isa siya sa mga ganon. I know this for a fact kasi yung kadebate ko sa Kamanggagawa, party list nun. Yung sa political. Professor yun yung kadebate ko nun no less than a professor. Sa UP Diliman pa. Yun ay siya ay kasama niya nung college sila na nakikibaka sila. Ibig sabihin, sanay siya doon sa mahabaang rally na nandun lang sila sa tapat at nagpipikit. Ganon siya para sa mga manggagawa. Etong si Kiko Barsaga, isang oras pumunta sa The Forbes. Nag-ingay doon, isang oras, less than 1 hour. Tapos iniwan niya yung mga nandun sa rally pagkatapos. Di ba nga, na-cover na natin yan. Galit na galit si Banat Bay dahil galit na galit si Banat Bay dahil iniwanan nitong si Kong Miao. Meaning to say, hindi talaga buo yung loob nila sa pinagagagawa nila. Nandun lang sila kasi kailangan nilang gawin yun. After the lights, the camera, wala na, tapos na yung advokasya nila. After mag-post ni Kiko Barsaga, wala na, tapos na, balik na uli siya sa buhay niya. That's not this game is not played that way. Promise ko sa inyo yan. You will learn the hard way. Kasi nakikita niyo yung ngayon kasi simula pa lang sila sa political career nila. And hindi sila naninindigan talaga. Look at Laila de Lima, Trillanes. Yun kita niyo yung difference nung paninindigan ng mga tao na yun. Etong mga to, minor inconvenience na mag-i-stay ng 3 oras or 5 oras dun sa venue. After an hour, umalis na. 'Di ba? Etong si Libiste, iyak pa ng iyak, 'di ba? Mukhang tanga, literally. Na pinilit niyang kunin yung mga files kasi meron naman talagang nagte-testify na nag-barge in siya dun sa opisina para kunin at nakita naman natin nag-aagawan pa ng files. So meaning to say, hindi ginamit yung tamang procedures para kunin yung mga files na dapat kaya nga hindi mo kasi kung tama yon, sana ganun na lang gawin natin sa lahat. Kaya nga may batas di ba? So you have to follow it. So kita nyo, ngayon
at the very least, si Kong Eli, although hindi siya ganyan ka-controversial dyan, ang nakikita mo yung advocacy niya. Yung advocacy niya kasi corny. Para sa inyo, para sa tao. Hindi siya explosive. Yeah, ayaw niya rin naman sa corruption eh. Pero he understand na hindi yan yung mission niya. At paano ba sugpuin yung corruption? Sisimulan mo muna yan. Para sa akin, tanggalin yung mga political dynasty nitong mga hinayupak na to. Tingin nyo ba yung dalawang yan, tatanggalin nila yung political dynasty nila? Hindi. Siyempre, doon sila kumikita ng pera eh. Doon sila napaperpetuate yung kapangyarihan nila eh. You don't mean na aanuhin sila. Yun yung nakaka-frustrate dito eh. Tapos etong peanut butter media na to, imbis na i-highlight yung ano nila, i-highlight yung matitinong politiko na nilalaban yung karapatan ng mga tao, putang ina, ang i-highlight tong dalawang mokong na to, di ba? Anyway, yun lang naman yung sa akin, Kong Eli, shoutout sa'yo. Actually, hinamon ko din yan si Kong Eli. Kasi di ba, yung nag-no siya dun sa suspension ni Barsaga. So, I just wanna confront him with that. See? Sa lahat. Sumasama ako, pero wala. Ayaw naman, busy si Kong Eli. Tsaka, yung ibang mga DDS, mga duwag naman yan eh. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.